comes. No? Salamat kita sa ato nga Ginoo sa iya nga dako nga gugma o grasya sa matag isa kanato na pinaagi sa iya nga kamatayon o guman sa tulukad law siya nabanhaw anaagyon ang kadaugan sa matag isa nato ng mga anak sa Dios. May invite you to open your Bibles to Hebrews chapter 2. Allow me to read Hebrews chapter 2 verse 9. Ginhangin akong tanan sa pagtindog para sa in reverence sa ato nga Ginoo sa pulong niya. Revelation chapter 2 verse 9. But we do see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong magampo sa kita. Amahan namo nga langit noon, Ginoo, salamat Ginoo sa imo nga dako nga gugma sa matag isa kanamo. Salamat sa iyong pulong nga among tagaan og panahon karon sa pagpamalandong. I pray, O Lord, that may the ministry of the Holy Spirit will minister to our hearts and mind, that we may be able to see your truth and be encouraged, be rebuked. We ask the ministry of the Holy Spirit that will minister to our hearts and our mind this afternoon. I pray, O Lord, that may you take away the things that is not from you, that comes out from my mouth, that will not take effect to each and everyone's lives this evening. May your word be preached. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na kamo makabalik sa paglingkod. Now, the last time, I've been sharing the series on the book of Hebrews. But last Sunday, Easter morning, ako kaning gilaktoran just to accommodate ang ato ang message for Easter, but this is also related yapon sa gibuhat ni Jesucristo sa matag isa kanato. But it's just part sa ako ang series of sermon, but it's just a little bit shorter kay this is the last part diri sa atong pagtuon diri sa chapter 2 of the book of Hebrews. Now, nakita nato sa pag-share nato diri sa pulong sa Ginoo, starting from earlier of the book of Hebrews, in verse 5, nga nagpakita diha sa kanato, sa matag isa nga Kristohanon, that nakita nato ang isa ka kamatuoran, that God's incredible purpose for humanity is to be crowned with glory and honor and to rule over all creation. Mao ka na ang plano sa Ginoo, nga mao ang maghari, mao ang magdumala sa gibuhat sa Ginoo. But this purpose sa Ginoo nga naa sa matag isa nga iya nga binuhat nga mga katawhan, it was hindered by sin. When God's first human nga binuhat, Adam, nakita nila ang ilaha nga wala pagtuman sa kabubuton sa Dios sa ilaha nga kinabuhi, mo'y nagdala og tunglo or curse sa tibuok nga kalibutan. Busa niya na ang resulta sa ilaha nga wala pagtuman sa Ginoo, nga ingon sa Ginoo, you shall not eat from the tree of good and evil, mong nagresulta sa isa sa kamatayon. Og sugod ang ato ang trabaho na himo nga malisod. And that answers that bisan si Adam sa una na siya trabaho. But after they fall into sin, labor becomes more, our work becomes more harder. Not only sa trabaho, but even relationships. Relationship becomes a struggle. Mo ning pinakalisod, no? Kay bisan matag isa ka nato, even in our church, there would be different kinds of response to every circumstances. Bisan sa kaminyoon,
relationships become harder, becomes a struggle. Not only that, ang atong mga panlawas becomes subject to pain, becomes subject to death. So mo ka na nga ang ato ang tanan nga mga binuhat sa Dios, tanan nga mga katawhan, we undergo through what we call decay sa atong mga panglawas. So, ang tanan nga binuhat sa Ginoo in original mao man gyud ang pagbuhat sa Ginoo sa iya sa katawhan, mao gyud are designed to be kings and queens. Mo'y magdumala sa kalibutan. But because of sin, they were enslaved. They were confused and of course they were separated. Napahimulag sila sa Ginoo. Imagine no, kung taman lang dito ang storya. Taman lang diha ang storya nga kabalo mo ang plano ba gyud sa Ginoo? Mahimo kita nga tagapagdumala sa iyang gibuhat. And then the story just end there. It would be a depressing story. But it didn't end there. Because kung atong tan-awon nga naagi purpose ang Ginoo bisan man nga ang original creation has been wala gyud na tuman, wala gyud sila nagtuman sa original nga plano sa Ginoo. Yes, we lost it and we cannot get it back on our own. Kay ingon pa sa pulong sa Ginoo, ang plano sa Ginoo bisan man nga siguro hibalon ta hari man ta, kings and queens man ta sa kalibutan. Busa bitaw tong ingon nako last time. I think it was an Easter message that all of us naa kita na sulod kita sa isa ka kontrata nga isa ka dako nga utang na dili nato makaya mabayaran. Di ba? Now, with our problem ganina sa atong meeting, with the problem with our BIR, someone gave to me a very encouraging computation that ang 1 million given for 1 year for 700 members, mahulog ra ka na sa isa ka bulan 174 kada tao. And it would be accomplished. Pero ang matag isa ka nato dili man na nato kaya ng pila ka billions nga nakita. We totally lost it. Di ginato kaya makuha nato sa tong kaugalingon ang curse nga naabot sa tua. And even Romans chapter 6 verse 23 declares that the wages of sin is death. So ang tao cannot really rule the kingdom nga mo'y gihatag nga purpose sa Ginoo because in reality, ang isa ka slave to sin cannot wear a crown. Bisan pag sa tuwa diri, like for example, ang isa ka anaa sa position kung mapriso siya, dili gina pwede siya nga mabutang because he is now deprived of liberty. He has no right anymore kung ikaw naa ka sa priso, isa ka slave. You are deprived from liberty. So it is sa matang isa ka nato nga kita nga mga katawhan tungod kay kita nahulog kita sa kasalaanan, we cannot rule a kingdom because we are slave to sin. Is that the end of the story? Is God's original purpose of humanity permanently canceled? Because men are slave, they cannot rule. Dili magita pwede maghari kay katungod we are slave. But the answer is absolutely not. Nga ang plano sa Ginoo wala gyud na canceled. Ang plano sa Ginoo dili na lang ninako buhaton ang kaning mga katawhan nga umoy maghari kay tungod kay wala man nahulog naman sila sa pagpakasala. And that is why this brings us to the third and most glorious point sa ako nga series in chapter 2, that we could not do it by ourselves, nga para kita mabalik sa ato ang unsay original nga plano sa Ginoo, dili nato kaya kani, but ang Ginoo iyang gibuhat
alang kanato pinaagi sa iya nga anak nga si Jesucristo. Busa ang gipakita sa Ginoo nga iya nga plano nga kana siya nababagan sa sala, nabalik kana pinaagi kay Jesucristo. So this afternoon we are going to take a look at the purpose, no? Ang man's purpose was recovered by the Lord Jesus Christ. So let's discover how Jesus became one of us and He conquered it. And last Sunday morning, daghan nga mga punto niini nga muy napadayag na. So, una sa tanan, atong pagalantahon that ang death, ang kamatayon, mao ang resulta sa ato nga nawala gyud ang ato ang original nga plano. So, death is the curse of our lost destiny. Now, going back to the very beginning, when Adam and Eve sinned, before that sila nagkasala, ingon gyud sa Ginoo nga ayaw kani ang kauna nga prutas. Pwede niyo kaunon tanan nga mga prutas nasa palibot except ani nga prutas nga naa sa tunga. But when Adam and Eve sinned, the warning of God did come true. Kasi ingon sa Yawa, you will not surely die, di ba? Pero ang pulong sa Ginoo nag-iingon sa Genesis chapter 2 verse 17, in the day that you eat from it, you shall surely die. But by the grace of God, they did not die physically, but ang ilahang relasyon diya sa Dios mo'y napahimulag sila tungod sa sala. So, death becomes the ultimate barrier between man and his destiny. Mao kana nga ang plano sa Ginoo nga sila may maghimong at tagapagdumala sa plano sa Ginoo, ang binuhat sa Ginoo because of sin that has been hindered. Wala may tao nga namatay nga mao paghapon ang gadumala. Wala yun ni isa negosyo nga makita nato pagkapatay sa isa ka shall we say isa ka dako kayo nga empire of business. Pagkapatay ana sa iya, wala na. Mao kana ang resulta nga the original plan sa Ginoo, Adam and Eve, they were the one nga gihatagan og taha sa Ginoo nga you will subdue the earth. You will rule over all the creation. But sa panahon nga sila, they fall into sin, they died. Wala na sila, nawala na ang ilaha nga katungod sa pagdumala sa pagbuhat sa Ginoo. The curse of sin made it impossible for us to get back what we lost. The wages of sin is death. Now, if we try it, kung ato bitaw, yung tanga, ako din maningkamot. Paningkamutan ko din nga ako itong marigain. Kung unsay nawala sa kuha. Ako ang magpakamatay. Alang niya sa nawala niya to. You know, if we die, kung kita lugar magpakamatay para ni anak sa kabayaran, for sure we will stay dead. Walay mabuhat. Walay mabuhat. Because the curse must be removed by a substitute. And we cannot be a substitute. Who can, no? Nga naman, dili man pwede nga isa ka makasasala become a sinless king. Dili pwede. Kay bisan pa ingon sa pulong sa Ginoo, sa ato pa lang nga pag-abot diri, we are already dead spiritually. So bisan kinsa ang nag-abot diri, whether it is baby pa siya, ang pulong sa Ginoo, siya makasasala na. Dead. He cannot rule. And the only way for a curse to be removed is for the penalty to be paid in full. But the problem is this. If man is to be restored
to reign as a king, he must die and then be resurrected as a new being with a right to rule. I don't know, wala man ko nakakita. No, nabay isa ka tao nga nagibuhat niya except kay Jesus Christ. Wala. Only the Lord Jesus Christ, who lived a perfect life, sinless. And after 3 days, he resurrected. And that is the reality, that we need someone to do it for us. And the Lord Jesus Christ became a man to conquer death for us. Para kani nga ma-accomplish kani sa isa kadako kay nga trabaho, para kanato, Jesus had to become like us. Ingon pa sa pulong sa Ginoo, for a little while lower than the angels. He made himself little lower than the angels. Diba si Jesus Christ lamang? Siya ang rule of those creation. But for a little while, lower than the angels. He became physical man. Jesus became subject to the same limitation nga anaa ka nato. Kakapoy, magsakit yapon, temptation, all those limitations nga makita nato sa atuang nga ginabati, anaa kay Jesus Christ. He become like us. Now the question, why? Ngano man nga kinahanglan ng pabuhaton ni Jesus Christ kana? And I answered that. Because to reign man's dominion, he had to taste death for every person. Dili sad pwede nga mamatay ang isa ka spirit. So Jesus Christ had to become man. He is sinless. Mo kana ang gibuhat ni Jesucristo. Busa when the Lord Jesus Christ, when He died on the cross and resurrected, we died with Him. We die with Him. Ang pulong sa Ginoo, di ba? Kung atong pagalantawon ang pulong sa Ginoo, the moment that we put our faith in the Lord Jesus Christ, something miraculously happened. Now let's turn our Bibles to Romans. Romans chapter 6, verse 5 to 11. Romans chapter 6, verse 5 to 11, ang pulong nag-ingon diri, and hope does not disappoint. Oh, sorry. It was chapter 5. Chapter 6, verse 5. For if we have become united with Him in the likeness of His death, certainly we shall also be in likeness of His resurrection. Knowing this, that our old self was crucified with Him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slave to sin. For he who has died is freed from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we shall also live with Him, knowing that Christ have been raised from the dead, is never to die again. Death no longer is master over him. For the death that he died to sin once for all, but the life that he lived to God. In verse 11, even so, consider yourself to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Nindot kaayo. Kay mao ka na ang gibuhat ni Jesucristo, nga after nga kita, si Jesus Christ, when He died and resurrected, now when we put our faith in the Lord Jesus Christ, yung pasapulong sa Ginoo, we are united with Him in the likeness of His death. Nga ato ang daan, our old self was crucified with the Lord Jesus Christ, was with Him, so that we would no longer be slave to sin.
So if we died with Him, we believe that we will also live with Him. Wow. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Mao ka na ang gibuhat ni Jesucristo. Nga tungod ni ana sa isa ka kamatuoran, no, nga gibuhat niya sa matag isa ka nato, kita nahiusa na kaniya, nakita kaniya. Apostle Paul also giingon pa niya sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So sa mata sa Ginoo, si Jesucristo namatay alang kanato. When Jesus Christ rose from the dead, in Christ we are already kings and queens. We do not have our kingdom karon nga kapanahunan yet, for a little while, but absolutely, ingon pa sa pulong sa Ginoo, it can be ours. Busa ang pulong sa Ginoo kung atong pagalantawon ba? It is one thing to understand this truth intellectually, and it's another thing to live this truth on a daily basis. Kay posible nga kita nagakinabuhi nga nakabalo kita nga sa Jesucristo namatay na banhaw, then we are crucified with Him, that our old self has passed away, has been crucified with Christ, and we no longer live. But it's another thing nga kita nga nakabalo ni ini atong gikinabuhi sa matag adlaw. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, our old self was been crucified. Nga kani nga isa ka tawo nga ulipon sa sala, patay na. Nay usahay nga kapanahunan nga kita moabot sa tuwa usahay ang kaulaw sa mga butang nga atong mga nilabay na. Di ba? Naguna-una kita could ever, no, ang Ginoo ba could dili niya kaya niya higugmaon ang isa ka tawo sama nako nga isa ka makasasala. Listen, if you are in Christ, that old version of yours is gone. God doesn't see you as a sinner anymore. He sees you as a new and revised version through the blood, through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Nakita ka na niya nga isa ka hari on the job training. Busa, the next time that whenever Satan whispers sa imuha nga di ka pwede nga mag-lead og Bible study, di ka pwede nga mag-alagad sa Ginoo, tanawa imong niagi nga kinabuhi, di na makimaya sa Ginoo. Usahay nga mga atong mga kaigsunan, pastor, di sa ko mag-lead og Bible study kay murag kulang pagid ko. Dili sa ko mahimo nga discipler kay murag kulang pa. Listen, you have been crucified with Christ. It is no longer you. You are renewed. But it is Christ that lives in you. Not only that, usay nagatanaw kita na kaning mga kasakit o mga pag-antos natong ang ginaagian karon. But the word of the Lord reminds us these things, this suffering, these trials that we are going through is not permanent. Sama ra gud nga anak ka, nagahulat ka, ikaw pasyente ka, nagahulat ka sa waiting room sa doktor para i-pronounce na unsa ang imong mga balatian. But remember, kung naa ka nagpa-check up ka sa hospital, dili man na diha ka sa imong balay. Pagkahuman, paggawas na, mauli naman ka.
Mora gyapon sa atua nga naa kitay mga ginaagian nga mga trials, mga pagsulay. Later on, we will just be going home. Why? Because dili man diha, di man kita hantod-hantod sama gyapon diri sa ato sa kalibutan. Nakita yung mga kasakit, nakita yung mga pag-antos, na yung mga trials nag-aabot sa matag isa nato nga kinabuhi. But one of these days, mahuman na, magawas na ang resulta. Pagadalon na magyapon ta, muli nagyapon ta dito uban sa ato nga Ginoo. Usa pasalamat kita sa gibuhat sa Ginoo, di ba? Sa matag isa nato sa kinabuhi. That kung mangutana usahay ang mga tao, what is man? Kinsa man ang tao, unsa may pulos dako ani nga kalibutan. Ang kalibutanon magtubag, daghan nga mga filosofiya ihatag sa kalibutanon. But you know what? The word of the Lord reveals to us in Hebrews chapter 2 that man was created to be kings of the earth. Only for a little while has been made lower than the angels. Someday, we will sit on the throne with the Lord Jesus Christ and reign with Him in His kingdom. Sa igsoon, ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo, nagasugod sa atong pag-ilad sa Dios. Nga we are apprentice. We will reign with the Lord Jesus Christ. So when we are crucified with Christ, ato nang i-practice nga kita, mga rulers. Nga dili lang kita magdumala, but ang ginatudlo sa pulong sa Ginoo, our servanthood. Di ba? Ipakita nga example ni Jesus Christ during His earthly ministry. Nga ang buluhaton sa Dios, dili nga kita gamandar, kundi gapangalagad kita. And in response to what God has done in our lives, my brothers and sisters in the Lord, ang gugma sa Dios nga gibuhat sa tua, dili tungod kay para madungangan atong kaluwasan, but magpagamit kita sa Ginoo. If God could put us in a position, serve well. Be there. Minister to the Lord. If God placed you to where you are right now, you have a position, you have an influence. Gamita igsuon imong influence. Nga kana ang mga tao nga nasa imong palibot, madala nimo sa Dios. Mahimo ka nga suga kung asa ikaw. Because God has raised you from the dead. Dili lang nga magpauyon ka na lang kung unsay ginabuhat sa kalibutan. Nga usahay ato nga pangalagad sa Ginoo, atong ginalantaw nga tawhanon ra gyapon nga mga pamaagi. But when we are here, when we serve God, may we continue to exhibit that God is a God who is able. Kilisod kayo mga igsuon, whether we like it or not, people are gonna see us who we are as a believer of the Lord. I'll end with this passage nga among natun-an ganina sa Romans chapter 2. Ingon pa sa pulong sa Ginoo. The name of God is blasphemed among the Gentile because of you, just as it is written. The name of God is blasphemed among the Gentile because of you. What a slap on the face